Eto na, Senador Joel Villanueva. Mantakin niyo ho, biglang nagwala dahil takot na takot, galit na galit, ayaw makulong ng dahil lang ho dito sa kanyang kinasasangkutan na pagnanakaw di umano ng pera ng taong bayan. Ay makukulong ka. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga mahal kong taga-subaybay, at gusto kong ibahagi sa inyo itong galawan ni Senador Villanueva alias Boy Dela, sapagkat nataranta na ho. Hindi na alam ang gagawin, kaya't hindi siya napigilan na magwala sa harap ng karamihan, napakaraming tao. Doon siya nagwawala. Ayaw magpaawat ayaw magpapigil. Natunugan niya na siya ay ikukulong, dadamputin di umano doon sa mga lumabas na balita. Kaya't ngayon ho, ang sabi nga niya, hindi siya kasama diyan. Anak ng katakot-takot. Pakilike po sir, mga ma'am, mga boss, ang video na ito kung nagustuhan niyo. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe po to my YouTube channel. Nako, heto, at ibabahagi ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, huwag niyo pong kaligtaan, panoorin hanggang dulo ang vlog na ito. Panoorin niyo si alias Boy Dela. Talagang gumaganyan-ganyan po gumaganyan-ganyan pa sa karamihan ng tao, mga kaibigan. At ginagamit pa ang ika nga po itong kanyang mga tagasunod. Sabihin mo, harangan ka pag inaresto ka. Anak ng katakot-takot, di ba? Ano kaya ito ang gagawin kapag nandiyan na yung actual commission na siniserve ang arrest warrant? Siguro ito ay magtatago hanggang sa doon, hanggang mayroong pagtataguan, dahil isa ang pupuntahan nun ito kapag mayroon sapat na ebidensya, ay talagang kulungan ang bagsak nito. Sama-sama ho sila diyan. Nandiyan ang pangalan Jingo Estrada, Bongo, nandiyan pa Escudero, nandiyan pa itong si Villanueva, at iba pa nilang mga kasangkot. Sapagkat mga kaibigan, kung puro imbestiga lang ang gagawin ng ating pamahalaan, ay mas mabuti pa nga, ay baka dumating ang pagkakataon, ang tinatawag na magkagulo na ang Republika ng Pilipinas, dahil dito ang gusto ng taong bayan ay may makulong at managot. Kaya't Pangulong Bongbong Marcos, sa turo base dyan sa mga nagather nyo ng mga strong evidence laban dito sa mga magnanakaw na ito, ay gawan nyo po ng sample sa lalong madaling panahon na mayroon hong managot dito ho sa inyong pinaglalaban din na korupsyon sa pamagitan ng matitibay na ebidensya. Kasi sinaw, napahaba tayo. Eto, shoutout sa lahat. Tingnan nyo. Ano ba yan? Ano? Anong tingin nyo sa amin? Wala na bang karapatan ang mga anak ng Diyos na magkaroon ng righteous indignation? Hindi po tayo pasisindak. Matapang. Hindi po tayo patatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago paging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba? Sige, magwala ka pa. Si Villanueva sa harap po ng maraming tao, at ginagamit po itong kanyang mga tagasunod sa kanyang relihiyon. At ito ho, mas matindi pa ang ibabahagi ko po sa inyo, na ito isang uri ng pagwawala, mga kaibigan. Yan ang taas ng boses, halos magmura, mga kaibigan. Ito, pakinggan nyo pa, mga mahal kung taga-subaybay, at maya-maya ay magbibigay tayo ng anumang public opinion. Ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day
Budget of the government sa flood control. Tapos ngayon, kasali ka daw. Kasali ka nga. Eh di wow. E di wow. Kasali ka sa ulihin. Sige, yan. Ako pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bilhin ng salapit ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Sige, magwala ka pa. Ay ayaw magpapigil eh. Kahit awatin na, kahit pigilan, ay ayaw magpapigil ito eh. Kasi ayaw niyang makulong, kaya gumagawa siya ng paraan. Baka sakaling ma-absolto siya. Ay malabo sa katotohanan niyan. Doon ka magpaliwanag sa korte. Ito. May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand, kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and no circumstances here on earth can be against us. Amen! Come on, somebody shout hallelujah! Talaga. Sabihin ng mga kalaban, wala tayong resibo. Pwede bang i-play natin yung isang video na ito? Baka sabihin nila wala tayong resibo. Let us play this video. Matagal ko nang naririnig kay Villanueva yan, kay alias Boy Dela. Mayroon daw siyang resibo. Anak ng katakot-takot. Niloloko mo lang ang sarili mo eh. Dahil ang laging sinasabi ni alias Boy Dela, Villanueva, ang pangontra niya, at sinabi nga niya dito sa kanyang pagwawala, mayroon siyang resibo at pinapiplay. Ang resibo na yon, mga mahal kong taga-subaybay, na tinatawag niya na mabigat na ebidensya niya at matibay na ebidensya, ay itong siya daw ay may video na matagal na siyang kumukontra dito sa korupsyon sa flood control project. Ay, sinong lolokohin mo, alias Boy Dela, Villanueva? Maraming ganyang politiko na nakatulan na nandiyan ngayon nakakulong sa ika nga po'y kulungan. May mga politikong ganyan, no? Hindi ko nababanggitin. At mayroon ding ika nga po'y tauhan ng gobyerno na nakakulong ngayon diyan sa kulungan na ganyan din ang katwiran. Mayroon silang resibo na hawak. Ay bantay sa laka yun eh. Yung mga resibo mong yun eh. Like for example, mga kaibigan, ang kinasasangkutan ni Joel Villanueva, alias Boy Dela, ay tungkol dito sa flood control project and connection, iba pang ika nga po'y ahensya pinadaan. Para lang, bibigay ako ng isang example ho. Like for example ako ay nasasangkot sa flood control project. Ang gagawin kong dahilan, ang gagawin kong palalabasin ko sa media, palalabasin kong mga statement, palalabasin kong galawan, ay nagkakaroon ako ng pagsisiwalat sa flood control project. Batang hindi nila alam, ako mismo ang sangkot sa flood control project na yan ho ay ginawa nitong si Villanueva, na bantay sa lakay nga ang tawag doon. Nililinis kunwari ay agensya sa korupsyon, batang totoo ay siya ay involved sa korupsyon. Yun ho ang gusto kong ipunto, na yan ay kumakatawan sa pagkatao ni alias Boy Dela, Villanueva. Dahil yung mga resibo niya ho na pinapakita ngayon sa kanyang pagwawala, siya daw ay matagal na nag-i-speech, nagpe-privilege speech tungkol sa korupsyon sa flood control. Yan ho ang kanyang batayan kung bakit dapat hindi siya isali at isangkot dito sa korupsyon tungkol ho dito sa malawakang korupsyon, pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Maniniwala po ba naman kayo? Panglihis, style lang ho yan. Ba't ang totoo ay sangkot ho, mga kaibigan, ayon sa matitibay na ebidensya. Kahit maliwanag ho dito na ito ay nagwawala, pangita naman ho
mga kaibigan, ayaw makulong. Dahil hindi daw siya sangkot, mga kaibigan. Ibig sabihin, nataranta na takot, ayaw makulong. Hindi siya sangkot, gusto niyang palabasin. Sa like ko sa video na ito. Maraming salamat, bye-bye.